Yan, at sa umagang ito po, ang ating pumamagat naman ng ating tatalakayin ay ang kautusan, ang katuwiran, at ang pananampalataya. So, tatlong konsepto po. Last time ay patungkol sa kasalanan at kaligtasan. Ito po ay part 2 ng paksa na pagpapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. At for review lang po, last time, ang natalakay po natin yung unang bahagi, ang pangangailangan ng kaligtasan dahil sa kasalanan. At atin pong sama-samang tinalakay ang kailangan ito ng mga Hintil, ng mga Hudyo at ang lahat ng mga tao. Walang hindi nangangailangan. Lahat po ng tao kailangan ng kaligtasan. And then ngayon po, ito naman po yung pinaka-outline natin, ang inilaang kaloob na kaligtasan. Ang una ay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at si Abraham bilang halimbawa. Yan, ating pong pagkukuhanan, ating pagtalakay. So una po ay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba yun? Sa wika Ingles po ay God's righteousness by faith. Yun po ang kailangan maging maliwanag din po sa atin bilang mga Kristiyano. Ano bang ibig sabihin noon? At ano ang kabuluhan yan sa ating pagkaligtas? Kaya tingnan po natin muli ang mga talata na nasa wika Ingles para mas maikli po. Sabi po dyan, but now, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Yan, tingnan niyo po yung righteousness of God. Ang sinasabi po doon ay apart from the law o hiwalay sa kautusan. Take note po ng small letter na L. Apart from the law ay sabihin yung ating natalakay na mga kautusan na nakalagay hindi lamang po sa papel, kundi sa ating kalooban, sa puso ng tao, na tinatawag nating konsyensya. At lahat po ng tao meron nun. Di ba? Lahat ng tao ay may konsyensya. Meron ka bang kilalang wala ng konsyensya? Paminsan nasasabi natin, pagka parang sobra na ang pangit ng mga ginagawaan ko. Ngayon, na sinasabi ay nahayag na rin ang katuwiran ng Diyos na yan, nahiwalay sa gawain ng kautusan o ng mga kautusan na yun. Sabi, separate ito. Hindi ito based doon sa mga kautusan, yung katuwiran na yon. Kasi may tinatawag pong katuwiran mula sa kautusan o righteousness from the law. Yung sabihin, magiging matuwid ka pagka nasusunod mo yung mga utos na yun. Pero ito, hiwalay. Ito ay mismong galing sa Diyos o mismong katuwiran ng Diyos. At yun daw po ay pinatotohanan o sinaksihan ng law. Nung law na po yun, capital L, and the prophets. Patungkol naman po yan doon sa 10 Commandments ni Moses. Okay? Na kanyang iniutos sa mga Israelita. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Yun po, doon po magmumula, doon hahanguin ang katuwiran na yun ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya o pananalig kay Jesucristo. Kaysa sa pagtitiwala sa kakayanan nating masunod ang mga kautusan. So, yun po yung difference. Ito po ay kay Jesus Christ lamang, yung katuwiran ng Diyos. Samantala yung iba, yung pagsisikap ng tao. Pag sinabing katuwiran din mula sa kautusan, yung parang ikaw tingin mo sa sarili mo, ikaw ay magiging matuwid sa Diyos kung magitan ng iyong pagsisimba. Yan. Okay, ay pagtulong sa kapwa. Pagiging mabait, tama naman yun. Di ba? Tama naman. Pagsunod sa batas ng tao. Pero hindi po sapat yung katuwiran niyo, pagkabantaan para tayo magiging tanggap-tanggap sa Diyos sa atin. Kasi sa kabila na nagagawa natin ng tao yung pautos yung mababait. Yung parang hindi mga kasalanan, mababait. Di ba? Pero hindi po sila. Kasi kung yun ang pagbabatayan nila ng kanilang tiwala, yung sarili nilang gawa, yung personal effort. Samantala dito sa kabila, sinasabi lang, through faith in Jesus Christ.
Kasi yung katuwiran na yun, yung ginawa ni Jesus Christ para sa ating lahat, yung kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan, yun po ang nagka-access ng katuwiran ng Diyos na pwede pong makamtan ng mga taong sa Kanya lamang magtitiwala. Nakuha niyo po yung difference? Yun po. Kaya, ang ating po tagapagligtas na tinatawag ay si Yesu Kristo, hindi po ang ating sarili. Yun po ang isang basic truth na kailangan pong linawin sa mga tao ngayon, lalo na sa ating mga kababayang Pilipino, na ang tingin nila ay ang pagpunta nila sa simbahan, ang relihiyon na kanilang sinasaniban, ang kanilang paraan para mapunta sa langit. Iba po ang sinasabi ng Biblia. Tanging si Yesu Kristo lamang. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kaya tanging si Jesus Christ lang po ang nag-claim ng daan patungo sa langit. Wala pong iba. So, yun din po ang ibig sabihin ng katuwiran mula sa kautusan, katuwiran mula sa Diyos. Okay? Yan. For all have sinned. Dahil sabi po doon, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe. Kaya, crucial po yung pagtugon ng paniniwala at pagtitiwala. Yun po yung binigay sa atin ng Diyos kasi na tayo talaga ang nagpapasya. Yung kakayanan natin magpasya kung sino ang paniniwalaan natin o alin ang paniniwalaan natin. Diba? Ngayon po sa napakaraming mga mababasa natin, lalo na sa internet, di ba? Ang daming mga sources of knowledge o information na parang nagsasabing ito ang totoo, pero kailangan po natin suriin yun. Ngayon, kung tayo po ay natututo na, ang katotohanan po ay magbumula sa salita ng Diyos para ating suriin o i-screen yung iba pang mga ekspresyon ng knowledge sa ating mundo. Kaya nga, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging handa, laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya tayo po naman, ang clear na instruction sa atin ng Diyos, ang Biblia. Ang salita niya ang dapat nating pagkunan ng katotohanan. At ito rin ang gagawin nating pangsuri sa iba pa. Kaya po ating ipinupursu, lagi pinapaalala po dito sa church, tayo po ay magsagawa ng daily Bible reading. Ito po ay ating parang ekspresyon ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Kung napakalaki po na sakripisyo niya, para lang tayo maabot, para tayo maligtas, namatay ang kanyang anak, dinala ang lahat ng sakit na dapat sana tayo ang nagdala. Ano naman po ang ating kapahayagan, ang ating pagsasabing, opo Panginoon, magsasakripisyo ako sa magitan ng pagbabasa ng iyong salita. Which is, parang naman hindi talaga sakripisyo yun, di ba? Kasi yun po ay dapat ay kasiyahan natin. Delight. Kaya nga sabi po ng awit ngunit ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan. Pinagbubulayan ito araw at gabi. Yun daw po ang tunay na mapalad na tao. Yung ang kasiyahan ay ang salita ng Diyos. Para daw siyang matutulad sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batis o sa tabi ng ilog. Ano ang mapapansin nyo pagka mga puno o mga halaman ay malapit sa tabi ng ilog, batis, ano po? Diba, laging fresh. Lagi silang may supply ng tubig. Pero yung mga iba, lalo na sa panahon ng tagtuyot, di kinukulang. Ano po? Ganun po ang paghalin tulad sa isang tao o sa isang anak ng Diyos lalo na ang kanyang salita ay laging binabasa o laging tinatanggap ang salita ng Panginoon. At yun din po, kailangan makukuhan po natin yung katotohanan yun. Kaya sa salita ng Diyos. Wala daw pinagkaiba sa sino man tao o sa anumang kina-orientasyon natin. Sabi po sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ito man ay mga Hudyo, kaya ito may mga Hentil, which is yun lang naman ang kategorya ng tao sa mundo. Sabihin, lahat po ay napasa ilalim ng kasalanan dahil lahat ay nakakumit ng kasalanan. Kaya naman, iisa lang ang paraan para ang tao ay maligtas sa pananampalataya lamang kay Jesu Kristo.
Kapag po nananampalataya ng tao kay Jesucristo ng tunay, susunod na po, magiging natural na yung mga pagsunod sa kautusan. Ano po? Bilang pasasalamat sa Diyos, bilang paglilingkod sa Diyos. Hindi para ako maligtas pa, para ako magsisigurado man. Hindi po, patunay na yun yung kaligtasan niya. Dahil ikaw ay gagawa ng mabuti bilang pagpapasalamat sa Diyos. Yan po ang pananampalatayang Kristiyano. Kabaligtaran po ng karaniwan po ang pagkaunawa ng maraming tao na kailangan ko gumawa, kailangan ko magsikap para ako maging katanggap-tanggap sa Diyos. So, sariling gawa ang kanyang pinagtitiwalaan. Po? Ibig sabihin noon, hindi si Kristo, hindi sarili niya. Kaya hindi po siya maliligtas kapag gano'n. Kahit gaano pa siya kabait, kahit gaano pa siya naging matulungin sa kapwa, pero hindi niya kinilala mismo yung sakripisyo ni Kristo na sapat na, ay baliwala din po yung kanyang kabutihan. Sabi nga po si Isaias, ang inyong mga mabubuting gawa ay parang maruruming basahan sa harapan ng Diyos, kung iyan ang inyong pagtitiwalaan. Diba? Dahil kahit po gaano gumawa ng mabuti ang tao, pero hindi pa rin siya napapatawad sa kanyang mga kasalanan, para pong polluted yung kanyang kabutihan. Diba? Parang madumi pa din sa harapan ng Diyos. Parang halimbawa, mayroon ka isang basong tubig na ibibigay mo sa iyong humihingi, tapos malinis yun. Ngayon, bago mo maibigay sa kanya, kita nyo yung dalawa na may pumatak. Tapos, pareho kayo napatingin sa taas, may butiki pala. Pumatak na sa tubig, iinumin pa ba niya yun? Palagay nyo? Hindi na. Kahit na mas marami yung unang malinis sa tubig, pero alam nating na-pollute na nung pumatak na dumi. Parang ganun din po ang tao. Kahit gaano pang kabuti ang ginagawa niya, pero kahit may isang kasalanan, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero ang ating po Panginoong Yesus, pag pinagtiwalaan, sinampalatayanan, at sinasabi, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Inaalis niya mismo ang kasalanan dahil kinukuha niya. At ang matitira sa atin, binibigay niya ay ang kanyang pagiging matuwid, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabutihan. Yun po ang great transaction, pinagpalit kapag nanampalataya ang isang tao kay Jesus Christ. Kaya, para po sasabi natin, napakadali lamang naman talagang maligtas, di ba? Kaya ang tanong dyan yung pagtitiwala, yung paglilipat po ng tiwala yan. Salamat sa Diyos, yan po ay nangyari sa akin. Ako'y 17 years old, more than 30 years ago. Sa inyo po, alam niyo po ba kung kailan naganap yun? Yung kayo ay naligtas sa inyong mga kasalanan dahil kayo ay lubos na nagtiwala kay Jesucristo. Tuloy na po natin. So, diyan po sa una, akin lang ibinigay na po yung pinakapundasyon para sa mga susunod. Mga pagpapaliwanag na po yan. Being justified freely by His grace. Yun po yung biyaya ng Diyos. Grace. Kaya nga sabi ng iba, ang biyaya po, ibig sabihin, undeserved merit, undeserved favor. Hindi karapat-dapat tayo dahil ang dapat sa atin ay parusahan dahil sa ating kasalanan. Pero yun nga, yun po ibig sabihin ng biyaya. Dahil nakabatay po yun sa awa ng Diyos. Pero may kondisyon yun. Kailangan lang ay sumampalataya. Kaya kailangan po ma-access natin yung biyaya na yun, matatap natin through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith. Yun po yung sa ating bahagi. Pananampalataya. To demonstrate His righteousness because in His forbearance, God has passed over the sins that were previously committed. Kumbaga, matagal na nagtimpi ang Diyos sa mga kasalanan ng tao kasi hinihintay nga yung pagdating ng tagapagligtas. At doon na, kapag hindi na nampalataya doon sa isinugong tagapagligtas, doon na talaga ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa mga taong ayaw sumampalataya. Ayaw magtiwala. To demonstrate that at the present time, His righteousness, that He might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Napakalinaw po dyan. Siya ang tagapagbigay ng katuwiran doon sa mga mananampalataya kay Jesus. And then, sa kasunod, where is boasting then? It is excluded. Nasa saan daw yung pagmamalaki? Wala na. Walang maipagmamalaki ang tao. Kagaya din po na sinabi sa Efeso, for by grace you have been saved through faith. It is
The gift of God. Yun po yung gift, yun po yung grace na yun. Biyaya, kaloob. Not by works. Hindi sa magitan ng ating mga mabubuting gawa. So that no one can boast. Yun, para daw walang may pagmamalaki ang sino man. Kasi kung sa pamamagitan ng aking kabaitan, o pagtulong sa kapwa, ako ay makapapasok sa langit. Hindi ako may pagmamalaki doon. Kaya ako natin doon, dahil ako mabait, dahil ako natin sa kapwa. Excluded. Wala nga yun. Bali wala yun. Kundi sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo. Yun lamang. Dahil siya lang po ang gumawa ng kaligtasan para sa atin. Hindi tayo. Atin lamang tinanggap yun through faith. Okay? So yun po yung ating paraan ng pagtanggap ng kaligtasan. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. I hope maliwanag po sa atin. Sinasabi na po Sir Pablo. No? Hindi po yung mga magagawa natin sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Tama po gawin yon sa practical na buhay natin. Pero hindi po yun ang access natin para maging matuwid sa Diyos. Kundi yung ginawa lamang ni Jesus Christ. Okay? Or is He the God of the Jews only? Is He not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Since there is one God who will justify the circumcised, referring po yun sa mga Hudyo, by faith, and the uncircumcised, referring sa mga Gentiles, through faith. So pareho pa rin. Ano po? By faith and through faith. Do we then make void the law through faith? Atin bang pinapawalang bisa o pinapawalang kabuluhan ng kautusan? Dahil sa pananampalataya, sabi niya, certainly not. On the contrary, we establish the law. Hindi naman po walang kabuluhan yung mga kautusan. Sabi, hindi pala dapat pagsunod. Hindi po. Kundi ang role niya is ipakilala nga sa tao ang kanyang pagiging makasalanan. Di ba? Kaya natin nalalamang makasalanan ng isang gawa dahil sinabi ng kautusan, huwag kang magnanakaw, huwag kang mapatay, huwag kang mangangalingan, huwag kang magsisinungaling. Huwag kang maghihimol. Kaya alam natin, mali yun. Diba? Yun po ang role ng kautusan para ibulga yung ating napapahamak na kalagayan sa ating sarili. At dahil doon, makikita natin hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga magagawa. No? Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya makikita ngayon natin si Jesus Christ na siya yung sapat na tagapagligtas natin. At kailangan nating magtiwala sa Kanya. Ngayon, nasa sa tao na, kung tatanggapin niya yun, o pilit pa rin yung ipipilit, sarili ko pa rin, gusto kong maging tagapagligtas ko. Yun na, mapapapunta talaga sa sarili ko kapag kami. So, wala nang po magkukulang, wala nang excuse ang tao para sabihin, wala siyang pagkakataon para maligtas. Kundi siya na ang tatanggi kung yun ang pipiliin niya. At napakarami pong tao ang ganyan ngayon. Kahit sa ating mga mahal sa buhay. Dahil nananatili po sila na pinipili yung kanilang sariling gusto. Sariling alam. Ayaw nilang magpasakop sa mga kapahayagan ng Ebanghelyo. Ayaw nilang makinig. At gusto nila yung manatiling sa makasariling buhay. So, hindi po pinawawalang kabuluhan ng pananampalataya ang kautusan. Sa halip, ito nga ay ini-establish pa. Dahil kinukumpirma na walang paraan para maligtas ang tao kundi sa mamamagitan lamang ng pananampalataya o pagtitiwala kay Jesucristo. Ngayon, ang halimbawa po ni Abraham, dahil siya po sa kanya po unang nakipagtipan ng Diyos para sa kung saan lalabas ang Messiah. Although, from the beginning pa, kahit kay Noah, kahit sa mga una pa, kay Abel, at yung mga heroes of faith na tinatawag. Pero kay Abraham po, clearly and personally talaga nakipagtipan ng Diyos. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? Ano ang nakita ni Abraham sa kanyang buhay? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Ang sinasabi kong sa pamamagitan ng ginawa ni Abraham, siya ay naging matuwid sa Diyos, ay di may pagmamalak siya, pero hindi sa harapan ng Diyos. Ano? Or what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Naniwala si Abraham sa sinabi ng Diyos. Ano ba sinabi ng Diyos? Abraham, ikaw ay aking pagpapalain at magkakaroon ka ng maraming anak.
Nasindami ng mga bituin sa langit kung kaya mong bilangin, o kaya ng mga buhangin sa dagat. Siguro sa isip siya, ako ay matanda na, 90 years old. Tapos ang asawa ko iba ko. Parang siguro, si Sarah, 80 plus na. Actually, 75 years old pala nung sinabi diyan kay Abraham. Kasi after 25 years pa nagkaroon ng katuparan niya. But the point is, alam niyang baog si Sarah. Pero, kaya po siya ay naging matuwid dahil naniwala siya. Pinaniwalaan niya ang Diyos. Sige, naniniwala ako. At yun po ay naging righteousness para sa kanya. Wala pa po siyang ginawa noon, kundi naniwala na. Ngayon, yung kasunod po niya makagagawin ay patunay na ng kanyang paniniwala o pananampalataya. Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. Ibig sabihin niya yung literal nating pagtatrabaho, di ba pagka tayo nagtatrabaho, ano ang binabayad sa atin? Pera o kaya kung ano man, na material ba? Kasi deserving tayo, di ba? Pagka tayo ay nagtrabaho. Yun ay hindi biyaya, kundi yun ay sabing pagkakautang sa atin. Dahil gumawa tayo kailangan tayong bayaran. Ganun po yung buhay talaga, Hindi po yun ang biyaya. Ang biyaya po ay wala tayong ginawa, pero ibinigay sa atin. Kaya po, but to him who does not work, but believes on him, yun lang, naniwala lang. Who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Doon po nakakamtan ang pagiging matuwid sa Diyos. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Pag ito imputes, inilalagay, ibinibigay ang katuwiran na hindi nahiwalay sa mga gawa, kundi dahil lang sa paniniwala o pananampalataya. Blessed are those, ito mo quotation from Psalms, Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. So yun po patungkol sa kapatawaran niya ng kasalanan, Does this blessedness then come upon the circumcised only o sa mga Hudyo lamang? Or upon the uncircumcised also? For we say that faith was accounted to Abraham for righteousness. Si Abraham po, nung siya po ay maniwala, hindi pa siya nasi-circumcised. Diba? Yun yung kasi yung parang proof ng kanyang paniniwala. How then was it accounted? While he was circumcised? Yun. Yung panahon, hindi pa nagkakaroon ng simbolo ng pagtutuli kay Abraham? Or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised. Maliwanag po ba? Nung bago pa lang, wala pang iba siyang ginagawa. Wala pang covenant na nasisil. Kundi nag-uusap pa lang sila ng Diyos. Sabi doon, naniwala si Abraham at siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos nung hindi pa siya circumcised. Pero pagkatapos noon, dahil sinabi ng Diyos, ito ang magiging simbolo ng ating tipan. Ikaw ay tutuliin at pati yung iyong iba pang sambahayan. Ang sambahayan lang ni Abraham, yung kanyang servant, I think, Eliezer ba ang pangalan? Okay? But the point is, wala pa yung seal ng tipan, yung sabihin natin works na gagawin, ay naging matuwid na si Abraham sa harapan ng Diyos. And he received the sign of circumcision, yun nga, a zeal of the righteousness of the faith which he had while still uncircumcised, that he might be the father of all those who believe, though they are uncircumcised, that righteousness might be imputed to them also. So napakalinaw po sinasabi na from the scratch, nagmula yung pagiging matuwid ni Abraham dahil siya ay naniwala. Hindi noong siya ay nakasunod na sa sinabi ng Diyos. Kaya po, na dapat niyang gawin. Ganun po ang pananampalataya din ng kaligtasan kay Jesucristo. Hindi po nung tayo marami ng alam sa Bible, saka masasabi natin tayo naligtas o dahil tayo pautis mo na, o dahil nakagawa na tayo ng mabuti, o dahil tayo nililingkod na Diyos. Hindi po. The moment na tayo po ay naglagay ng lubos na niwala kay Jesus Christ, na siya lang ang namatay sa pagbaryo para sa ating kasalanan, nilibig, pag-ulit na siya namatay, at muling namuhay ang katong araw, at sinasabi natin, ikaw ang aking tagapagligtas. Tanggap mo ang kalitan. Nanasaw mo ang magiging matuloy sa Diyos. At ang sino, naliliwan, kung doon sa mga Hudyo ay circumcision,
Ang seal naman sa bagong tipan ay ano? Pagpapabautismo sa tubig. Ganyan po kahalaga ang bautismo sa tubig. Ito po ang patunay o parang simbolo ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya naman po, kahit na marami na tayo ng Bible study o nakarinig sa salita ng Diyos, kung hindi pa rin sila nagpapabautismo sa tubig, hindi pa sila handang patunayan ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Maraming dahilan, maaaring may kabisihan pa. Ayun nga, baka ang ibig sabihin nila, wala, kakaunti pa alam ko sa Bible. Hindi po kailangan yun. Kailangan maliwanag sa iyo. Kailangan yun, kahit yun lang ang iyong alam, na si Yesu Kristo ang tagapagligtas mo. Parang agaya po ng yulo ko, di po ba, doon sa Aklat ng Mga Gawa. Nung marinig na niya kay Felipe na si Jesus pala, yung Misaya, tagapagligtas. Noon lang niya naunawaan. Nung makakita sila ng sapang dinaan, at sabi, may tubig, may tubig. Meron pa bang hadlang para ako mabautismuhan? Sabi ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumasampalataya mo na si Jesus ang anak ng Diyos. At doon, binautismuhan siya. Hindi po nung siya ay nabautismuhan na. Saka siya maliligtas. Naligtas siya, right then and there, nung siya ay manampalataya. At nagpabautismo agad siya. Bilang patunay ng kanyang pananampalataya. Kahit po yung nakapako sa krus din, kasama ng Panginoon Jesus. Di ba ba? Dalawa yung katabi niya. Yung isa po doon, naligtas. Yung isa hindi. Kasi, pinahayag niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ka naghahari ka na. Yung po ay kapahayagan ng kanyang pagtitiwala kay Jesus. Na totoo ang kanyang sinasabi. Na siya ay hari, na siya ang Mesiyas. Ano sabi ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. Kaya naligtas po yung tao mo. Hindi na po nabautismuhan yun. Di ba? Hindi na nga po nakagawa ng mabuti yun. Kasi doon na siya namatay. Ay siya po ay magnanakaw. Kaya siya napako sa krus dahil na sa kanyang mga kasalanan. Pero doon sa huling saglit, ika nga, naligtas pa rin siya dahil lang sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ngayon, tayo naman po ay, ang mga tao naman ngayon, hindi naman nakapako sa krus, Kaya pwedeng manampalataya at pwede rin magpabautismo. Hindi na nabautismo yun kasi nakapako doon na namatay Tiyak ko kung yun ay nabuhay pa, ay magpapabautismo yun. Pero ang punto po, ang kaligtasan po ay purely sa paglalagak ng ating tiwala kay Yesu Kristo bilang tagapagligtas natin. At yan po ay makikita na lang ang mga patunay sa ating mga susunod na mga gagawin sa buhay. So, kaya po si Abraham po ang halimbawa ng pananampalatayang yon para sa lahat ng tao, sa mga Hudyo man o sa mga Hentil. Dahil nung siya ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at naging matuwid, ay nung hindi pa siya Hudyo. Diba? Nung siya ay isang kagaya lamang din nating ng mga tao sa mundo. Okay? So, sabi diyan, and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but those also who walk also in the steps of the faith which our father Abraham had while still uncircumcised. Kaya nga mas mapalad talaga din ang mga Hudyo dahil meron na silang mga kautosang nakasulat. Pero hindi lang yon, kailangan na sinusunod nila talaga yon, kaya blessedness noon. At ang pananampalataya pa rin. Hindi yung pagsunod nila doon ang kanilang dahilan para maligtas, kundi yung pananampalataya nila sa Diyos, na nakagaya ni Abraham. Pero kailangan nila sundin ang kanilang kautusan bilang paglilingkod sa Diyos. Ito naman, kasunod, for the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Pumuli natin dyan, sinasabi dyan, yung pangako ng Diyos ang pagiging matuwid o pagiging ligtas kay Abraham at sa kanyang mga magiging salilahi ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Kaya yun po ang basis. Hindi po dahil sa kanilang kakayanan nilang makasunod, kundi sa kanilang pagtugon ng pananampalataya sa Diyos. For if those who are of the law are heirs, faith is made void. Yun. Pagka daw yung mga sa kautusan lang ay tagapagmana ng pangako, ay di parang ang mababaliwala yung pananampalataya. Di ba?
And the promise made of no effect. Wala din ng epekto yung pangako. Because the law brings about wrath. Ibig sabihin yung puot ng Diyos dahil kasalanan ang makikita sa kautusan eh. Di ba? Because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression. Kapag wala namang kautusan, hindi mo alam kung ano ang mga nangyayari. Kung ito'y tama o mali. Di ba? Pero dahil nagkaroon ng kautusan, nalaman natin ngayon kung ano ang tama at mali. At ang kautusan yun ay hindi lang nakasulat, hindi nasa sa ating kalooban. Nasa ating konsyensya. Kaya tayo kinukonsensya ang tawag pagka nakagawa tayo ng mali. Alam natin hindi atin, pero kinuha natin. Mawawala ang kapayapaan natin. Natatakot tayo. Para nung unang magkasala si Adan at si Eva, makakagat na sila ng ipinagbawal na bunga. Nung marinig nilang yabag ng Diyos doon sa garden, nagtago sila. Kasi may malis na sila. Dati naman na hindi ganon, di ba? Pero dahil na may kasalanan na sila, natakot na sila ng literal sa Diyos. Ganun po ang dulot ng kasalanan, pagkatakot. Ngayon, yung pagkatakot natin sa Diyos na ngayon sinatawag ay paggalang sa Diyos. Paggalang po ano. Pero dapat din po tayo matakot sa Diyos dahil siya ay lubhang makapangyarihan at pwedeng puksain ang sino mang makasalanan. Okay? So, yun po ang ibig sabihin. No? And then, therefore, it is of faith. Kaya nga sa pananampalataya po ang pagiging matuwid. That it might be according to grace. Para yun ang biyaya ng Diyos. So that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, hindi lang sa mga Hudyo, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Tayo po kahit hindi Hudyo, tayo Gentiles, pero kung katulad nung kay Abraham na pananampalataya ang ating pananampalataya. Yung basta tayo naniwala at nagtiwala sa sinabi ng Diyos, yan ang mangyayari. Ay di, tayo po ay ligtas din o tayo matuwid din sa harapan ng Diyos. As it is written, I have made you a father of many nations in the presence of Him whom He believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Yun, sabihin ay, wala silang alak. Di ba no? Pero naniwala si Abraham na kung ang Diyos na ito, na siyang lumikha ng lahat mula sa wala, di ba? Nagkaroon ng mundo. Ay bakit naman hindi ko siya paniniwalaan na kahit wala akong anak at baog si Sarah, ay kayang-kaya niyang gawin yun. Yun po yung pananampalataya ng tunay. Nakasinabi ng Diyos, gagawin niya. At yun nga, Kaya who contrary to hope, in hope believe. Para namang walang pag-asa yung kalagayan ni Abraham sa mata ng tao, di ba? Matanda na siya, baog si Sarah, matanda na din. Paano kami magkakaanak? Kumbaga sa ating karaniwang physics, o sa biology natin. Pero dahil Diyos ito na lumikha ng lahat, na nagsabi sa kanya, sabi niya, in hope believe. Patuloy siyang umasa kahit na parang walang pag-asa. So that He became the father of many nations according to what was spoken. So shall your descendants be. Dami kayo at dumami nga. Diba? Pero napakarami din actually nang nangamatay sa kanila. Kasi yung iba hindi nanampalataya sa Diyos And not being weak in faith, he did consider his own body. He did not consider his own body. Yung katandaan niya, already dead since he was about 100 years old, yung magaganap na kasi maghihintay sila ng matagal. Nung una niya makausap ng Diyos, 75 years old, almost 25 years na dumadaan, hindi pa rin nangyayari. Pero 1 year before mag-100 siya, sinabi ng Diyos, sa pagkita ng isang angel, bakit ba tumawa si Sarah? Kasi narinig ni Sarah yung pag-uusap niya ng angel na magkakaanak daw si Sarah next year. Sabi ni Sarah, hindi Pero hindi, tumawa ka. Kaya ang pangalan po ni Isaac ay laughter, ang ibig sabihin. Kaya gano'n po, Pero nagkaanak siya after a year, after 9 months, siyempre. Yun. And the deadness of Sarah, so he did not waver. Sabi patungkol dito kay Abraham, at the promise of God, though through unbelief, he was strengthened in faith, giving glory to God. Dahil malinaw ang sinabi ng Diyos, yun ang kanyang pinanghawakan. Hindi yung kanyang sitwasyon. Hindi yung kanyang circumstances. Tayo rin po. Meron po ba tayong parang pinapanalangin sa Diyos?
Kung may malinaw po sa ating salita ang Diyos, na yun ang lagi sinasabi niya sa atin, panghawakan po natin yun. Huwag po tayo magduda. Gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Pero alam po natin, dahil nasa atin ang Bible, dapat nakabatay sa kanyang salita ang ating pinanghahawakan sa Diyos. Kung pangako niya, hindi kita iiwan, ipababayaan. Panghawakan po natin. Huwag natin sabihin mag-isa lang lagi tayo. Iingatan tayo niya kung tayo nagtitiwala sa kanya. At sinabi, in everything, God works together for good to those who love Him. Kaya, kahit na pangit yung circumstance natin, maraming problema, ang mahalaga yung alam natin, nagtitiwala tayo sa Diyos, iniibig natin siya, sumasamba tayo sa Kanya, ay magkaroon po tayo ng kumpiyansa na kikilos ang Diyos para ayusin yung ating circumstances. Yun po ang ating panghawakan sa ating Panginoon. He did not waver the promise of God through unbelief. So hindi po siya nagkaroon ng unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Ano po ang mga sitwasyon niyo sa inyong buhay? Parang mahirap ba? Pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Kung ano yung iaalaw ng Diyos, yun ang makabubuti sa atin. Kahit minsan parang pangit sa tingin natin. Minsan may nagkakasakit, minsan may na-aksidente. Yung pala may mas iniingatan pa tayo ng Diyos sa mas higit pang malalaking mga bagay na trahedya. Kaya nangyari yun. Parang ganito yan, yung Air India, may isang na-disappoint dahil na-late na ako. Hindi siya nakaabot sa aeroplano. Pero after ng ilang minuto, bumagsak yung aeroplano. Ano ngayon naramdaman niya? Ay, salamat na lang na-late ako. So, parang gano'n, minsan ay may ginagawa ang Diyos para tayo mismo ay ingatan kung tayo po ay nagtitiwala, nagmamahal sa Kanya. Yun ang kapahayagan. And being fully convinced that what He had promised, He was also able to perform. Yun po. Kaya po kahit yung panahon po na hiniling sa Kanya ng Diyos, na yung Kanyang anak, nagkaanak nga naman, si Isaac. Nung mga, parang toddler na, o binatilyo na. Kaya sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin si Isaac doon sa bundok na yun. Noon po, dahil ang usong-uso na ng paghahandog ng mga bata talaga sa mga Diyos-Diyos. Kaya ang iniisip ni Abraham talaga ay ihahandog, sabihin, papatayin si Isaac. So maaring, paano yun? Siya na nga lang binigay, ihahandog pa. Kaya marahil nag-struggle din po si Abraham. Pero, pinaniwalaan pa rin niya. Nagtiwala pa rin siya. Kasi sabi niya, kung nagawa nga niya, maipanganak ni Sarah, kahit patay ang womb ni Sarah, at di kaya niya uling buhayan ng patay, kahit mamatay man. Makikita po natin yan sa Hebrews. Ganun po ang reasoning ni Abraham. Kung nagawa nga ng Diyos na magbigay sa amin ng anak, di kaya rin niyang bumuhay ng patay. Pero sinusubukan po siya ng Diyos. And therefore, it was accounted to him for righteousness. Lalo mo siyang kinalugdan ng Diyos pagkatapos siyang ihandog si Isaac. Pero hindi po niya na ituloy. Akmanan niya ang sasaksakin. Di ba? Kung alam niyo yun. Pero biglang sabi ng anghel, Huwag mo ituloy. Napatunayan ko na talagang ikaw ay lubos na nagtitiwala sa akin. And then after that, pagtingin ni Abraham, meron pala nakasabit na isang ram doon sa isang puno. Yung pala ang ihahandog niya. Nagbigay ang Diyos ng kanya talagang ihahandog. Kinuha niya yon at yun ang kanyang inihandog, sinunog sa harapan ng Diyos. Kaya ang tinawag po niya ang Diyos na Jehovah Jireh. Ang Diyos ang tagapagbigay, ang nagbibigay, nagkakaloob. So ganun din po, minsan, sinusubukan lang talaga tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Kung alam natin at clear yung sinasabi ng Diyos, yun ang gawin natin, eventually, tayo po ay aalalayan ng Diyos to the point na kung hindi na natin kaya, ay siya na ang magbibigay sa atin ng clarity ng nangyayari. Kapit na po, Who contrary to hope, hope believed that, napabalik pala. Now it was written for His sake alone. Hindi para sa Kanya lang. That it was imputed to Him, but also for us. It shall be imputed to us who believe in Him, who raised up Jesus, our Lord, from the dead. Yung pong klase ng pananampalataya na yon na nagbibigay ng katuwiran ng Diyos sa nananampalataya ay pwede rin daw po para sa ating panahon.
Kasi si Jesus na, nilulukbak na natin, no? Ang Panginoong Kristo, no? Na siya ay binuhay uli ng Diyos, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Yun po ang kailangan nating paniwalaan sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya binigay para mamatay, para parusahan, para nga sa ating mga kasalanan. At kaya siya muling binuhay para tayo maging tunay na matuwid, justified sa harapan ng Diyos. Not guilty, ika nga sa korte. Dahil kay Kristo na kinuha niya yung ating guilt, siya na ang bayad ng ating kasalanan. At yun po ay totoo sa lahat ng mga sumampalataya at sumasampalataya kay Jesus. Hindi pa yun totoo sa mga hindi pa sumasampalataya. Kaya nananatili po sila sa kanilang kasalanan at sa kapahamakan patungo sa impyerno kung hindi pa nila sinasampalatayanan si Jesus Christ. Amen mo ba? Yan po ang dahilan naman, kaya po sinisikap nating patuloy na iparinig sa mga kapwa-tao natin ang mensahe niya na madali lang lamang ang maligtas. Kailangan lang talagang tunay na sumampalataya. Hindi ito kinakailangan ng napakaraming pagsisikap, ng mga pagsisimba at ng mga pagtulong sa kapwa. Tamang gawin yun, pero hindi yun. Dahil kung yun ang ginagawa ng tao, pero na-miss niya yung tunay na paraan, baliwala. Baliwala ang mga ginagawa. Nawa po yan po ang ating maipaunawa din sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga kakilala. Dahil hindi po nila nauunawaan pa yan. Maliban po na patuloy nilang marinig ang salita ng Diyos. Yan po ang kahalagahan, kaya sinisikap din natin magkaroon ng mga Bible study sa mga bahay-bahay, sa mga komunidad, para dinadala natin mismo ang ebanghelyo sa kanila. Dahil hindi sila mapapapunta agad dito eh. Diba? Kaya rin napakahalaga po na individual tayo, bawat isa sa atin, ay matututo tayo kung paano ibahagi ang ating pananampalataya. Dahil sa pagpunta natin, sa day-to-day, natin pagpunta sa eskwelahan, sa palengke, sa trabaho, marami po tayong pagkakataon para makapagpatotoo sa kanila. Yan po ang plano ng Panginoon. Hindi po lagi pupunta ang mga tao sa simbahan para makapakinig. Kailangan mo nilang marinig yon kung saan sila naroroon. At pagka naunawaan na nila ng kaunti, saka sila magkaka-interes na sumama para lalo magmakarinig. So yan po ang ating, ika nga ay responsibilidad naman bilang mga naunang sumampalataya. Yan po ang, kaya sinabi ni Pablo, ako ay may pagkakautang sa Hudyo, sa barbaro, yan ganyan. Sabihin sa matatalino, sa mangmang, sa lahat ng tao. Ang pagkakautang kung yun yung pagkakautang na tinanggap niya mula sa Diyos, na siya ay pinapatawad, kaya nagkaroon siya ng pagnanais din, ibahagi sa iba. Yan. So, yan po ang halimbawa ni Abraham. Kaya, hindi po natin pinapaniwalaan yung mga nagsasabing, dito ka sa aming church, kailangan mabautismuhan ka muna dito sa aming church para ka maligtas. Di ba may mga ganyang pagturo? Mali po yun. Hindi po ayon sa Biblia. Ayon sa gawa. Mga gawa ang kanyang ano. O kailangan mong ikaw ay dito magpa-member sa aming church para ka maligtas. O kailangan mag-offering ng ganito. Lalo na yung mga ganon. Para ikaw ay merong seed of faith yan. Nako, mag-ingat po tayo sa mga gayon. Ang kaligtasan po ay libre para sa atin dahil may ibang nagbayad. May iba na nagbayad. Ngayon, ang kasunod po noon, yung paglilingkod natin. Yun po natin ginagawa, yung mga paglilingkod, pagbibigay sa gawain ng Panginoon na nakalulugod sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya ito po ngayon, ang ating bahagi ng pag-iisipan, ng pag-usapan. Mamaya po, bibigyan ko na kayong pagkakataon pagkatapos ng ating service, benediction, masasabi mo ba na katulad kay Abraham, ang iyong pananalig sa Diyos? Ipaliwanag. So, isa-share yun na. So, kung naunawaan niyo po yung sabihin ng pananalig ni Abraham, inyo pong pag-usapan sa grupo. Ano ang nararapat na pamumuhay ng isang tunay na sumasampalataya sa Diyos? Ano naman ang dapat ng mga nakikita ngayon sa isang tunay na sumasampalataya? Diyan po natin pag-usapan para lalo pa po tayo magpatatagan sa isa't isa. Yan. Alam niyo po,
Ang pananampalataya po yan, hindi lang para sa kaligtasan, kundi kahit sa mga inaharap natin, mga pagsubok sa buhay. Kung paano tayo mananampalataya sa Diyos ngayon, na patuloy siya ang tutugon sa ating mga panalangin. Kahit na sa mahihirap na mga pangyayari. Kaya tingnan ko po kung tumunog po. So, aawitin ko. No? Patungkol po ito sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. At tayo po, kung di man natin makita ang ibang sagot ng Diyos, si Jesus po ay dapat sapat sa atin. Kahit buntot man ang unang pagsubok, hinarap, tinakiyak, nagwagi, at pagsabit mo sa pala, nakita ang anlinong halos pinumabagi. At sa sariling akala mo ay kaya, taglay mo't gabay ang kanyang salita. Subalit sa pasaning kay bigat, susuko ka. Sinabulo mong talatay na sana. Ang sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Ang sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos, alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mo kanyang layunin. May luha mang tagumpay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Aming Diyos, salamat po dahil sapat ang aming Panginoong Kristo. Siya ang kasagutan sa lahat ng aming pangangailangan. Mula sa aming kaligtasan at sa bawat pangangailangan namin sa bawat araw. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamahal na walang katulad. Nawa po ito ay maging tunay na nauunawaan namin sa bawat araw ng aming buhay. At nasa gayon, kami po ay makatutugon ng lalo pang pagtitiwala, pasasalamat at paglilingkod sa iyo sa aming buong. Manalangin at pasasalamat sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sabi na, Amen. Salamat po. Salamat.